Shenwan, pagdating mo sa kumpanya, gulo agad. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi na ni Anxin na hindi niya sinasadya, kailangan bang magdiva ka? Hindi sinasadya. Yung pag-upo sa passenger seat mo, hindi sinasadya. Pag-agaw sa opisina ko, hindi sinasadya. Ngayon, pagbasag ng alak at family picture, hindi rin sinasadya. Buhay, naniniwala ka ba sa mga pagkakataong ito? 2 bote ng alak at isang larawan lang yon, nasira na, hayaan mo na. Bibili na lang ako ng bago. Bilang vice-presidente ng kumpanya, bakit ka makikipagtalo sa isang batang babae? Makikipagtalo ako. Ang anak na ito, wala na ako ibundis pa lang. Para na ito sa first month celebration ng anak ko. Alam mo ba kung gaano karaming koneksyon ang ginamit ko? Para sa siling ceremony ng alak, paano mo mababayaran? Paumanhin. Ako ang may kasalanan. Luluhod ako para humingi ng tawad. Gumamit na lang ulit ng koneksyon para bumili ng 2. Hindi ko sinasadya. Anxin, tumayo ka na. Hindi kailangan ganyan. Aminado ako, kasalanan ko. Itong 2 bote. Babayaran ko. Shenwan, sinabi na ni Anxin. Nababayaran niya. Maging mapagpatawad ka naman. Huwag kang magpakatampalasan. Ang asawa ko sa harap ko mismo. Ipinagtatanggol ang ibang babae at pinapatawad ako. Nakakatawa. CJ, bayaran. 5 milyon bawat bote. 2 bote, 10 milyon. Bayaran mo. 10 milyon. Talagang hindi ko sinasadya. Kahit ibenta mo ako, wala akong 0 milyon. Kuya, alam mo naman ang kalagayan ng pamilya ko. Hindi ko talaga kayang bayaran iyan. Medyo sobra naman yatang 0 milyon. Sinabi na ni Anxin na babayaran niya. Simbolo na lang, hindi ba sapat? Ang yaman pala ni Boss Gu, 0 milyon, kayang-kaya lang ibigay. Kaya pala milyon-milyong kwintas ang ibinigay sa assistant. Parang walang nangyari. Anong kwintas? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Assistant Ann, isang 0 milyon lang, hindi mo mabayaran? Ang pearl necklace na suot mo mula kay Princess Diana. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Tama ba, Boss Gu? Alam mo pala, Ano ang alam ko? Alam ko na ang dapat ibigay sa akin ng asawa ko. Bilang anniversary gift, ibinigay niya sa isang assistant. Samantalang ang asawa niya, libreng regalo lang ang natanggap. Shenwan, ang paggulo mo ngayon. Dahil ba sa kwintas na ito? Pero iyon ay dahil nung araw nang umalis ka sa ospital. Pinahiya mo si Anxin at nasaktan siya. Kaya ibinigay ko sa kanya ang kwintas bilang kabayaran. Iyon lang. Guhuwei. Dapat mong malaman, hindi ako nagpapalampas ng kahit anong mali. Anong klase ba si Anxin para magsuot ng kwintas ko? Pasensya na, Hindi ko alam na ganito kahalaga ang kwintas na ito. Unang beses akong nakatanggap ng regalo mula sa iba, kaya masyado akong natuwa. Wala talagang nangyari sa akin at ni Kuya. Huwag mong sisihin si Kuya. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Shenwan, tama na yan. Isang opisina lang naman yan. Isang kwintas lang. Alam na ni Anxin ang kanyang pagkakamali. Bata pa si Anxin, hindi pa sanay. Asawa mo ba ako o vice-presidente ng kumpanya? Kailangan bang maging ganito kakalupit at masama sa isang baguhan? Sobrang nabigo ako sa'yo. Alis na tayo. Malapit na ang mga tao mula sa mga group. Ilalabas kita. Masama ako, hindi ko kayang tanggapin ang iba. Guhuwei. Kung ipinaglalaban mo talaga ang iyong junior, huwag kang magalit kung maging malupit ako. Kinansela ang 500 milyong proyekto ng Muang Group para sa Gu Corporation. Shenwan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ininsulto ng Muang Group si Anxin sa harap ng lahat. Sinasabi lang nakakuha siya ng pwesto sa pamamagitan ng katawan at hindi karapat dapat sa puhunan. Sinasabi pa nilang umangat lang ang Gu Corporation dahil sa'yo. Na mayroon akong relasyon sa isang intern habang nagpapahinga ka. Kaya malinaw ang mata ng mga tao. Hindi ba? Si Anxin, bagong graduate pa lang. Paano niya matitiis ang ganitong paghamak? Ngayon, nasira na ang pakikipagtulungan ng Muang Group at Gu Corporation. Nasisiyahan ka na ba? Lubos akong nasiyahan. Guhuwei.
Ito ang unang beses sa 7 taon nating pagsasama na dahil sa isang babae. Nawalan ka ng kontrol at hinamon mo ako ng harapan. Sa tingin mo ba, ayos pa yung relasyon niyo dalawa? Wala talaga. Shenwan, ilang beses na kitang sinabihan. Wala talagang nangyari sa amin ni Ansin. Bakit kailangan mo? Patuloy na siyang pag-initan. Dahil lang ba sa isang bote ng alak at isang kwintas? Guhue, hindi mo pa ba maintindihan? Hindi dahil sa alak o sa kwintas. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, ang iyong saloobin at ang paulit-ulit mong pagtatanggol sa kanya. Na dahil sa kanya, nilalabag mo ang ating hangganan. Guhue. Nais kong manatiling dalisay ang ating pagmamahalan. Nais kong magkaroon ang ating anak ng masayang pamilya. Pero makitid ang isip ko, hindi ko kayang magbahagi. Kung hindi mo ako mapapasa iyo lamang, mas gugustuhin ko na lang na hindi. Pasensya na, mahal. Alam kong kakapanganak mo lang. Hindi pa rin gumagaling ang katawan mo at hindi stable ang emosyon mo. Medyo abala ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ko naasikaso ang nararamdaman mo. Pangako ko, mag-iingat ako sa susunod. Guhue. Sana ito na ang huling beses na tayo'y mag-aaway. Dahil sa isang walang kwentang tao tulad ni Angsin. Huwag mo nang hayaang magpakita siya sa pagitan natin kung hindi. Wala nang kung hindi. Mahal kita at ang anak natin. Hinding-hindi ko hahayaang umalis kayo. Guhue, ito na ang huling pagkakataong maniniwala ako sa'yo. Ang sahod at separation pay mo, hindi makukulang ang kumpanya sa pagbibigay. Sa bagong pupuntahan mo, dapat mong matutunan kung ano ang tamang hangganan. Dahil walang kumpanyang gugustuhing mag-empleyado na may masamang hangarin sa boss. May mga tao talaga. Akala mo'y naging Rina na pagkatapos umakyat sa sanga. Tama, hindi man lang tiningnan kung sino ang aming si Boss Shen. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Shen, ang tagapagmana ng Shen Group. Kung bakit mabilis ang pag-unlad ng Gu Group, malaki ang ambisyon ni Boss Shen. Sa madaling salita, kung saan si Boss Shen, nandoon din ako. Kung may mga has na bastusin si Boss Shen, hindi ko siya palalampasin. Talagang mukhang green tea. Tara na, umalis na tayo. Kapag kasama ang ganyang klaseng tao, nadudumihan ang hangin. CJ. Angsin. Sino ang gumawa nito? Kuya. Natanggal na ako sa trabaho, ganito pa rin ang ginagawa nila sa akin. Talagang hindi ako ang babaeng sinasabi nila. Huwag mo ring sisihin si Ed. Para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ginagawa niya. Alis na ako ng tuluyan. Tumayo ka muna. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasalanan mo. Nandito ang kuya mo, walang makakatanggal sa'yo. Pero si Ed. Huwag na, kuya. Kung talagang may balak siyang gawin sa akin, hindi mo naman ako mapoprotektahan ng 24 oras. Uwi na lang ako. Aayusin ko ito. Manatili ka lang dito ng payapa. Baby, pagkatapos mong maggatas, sunduin natin si Daddy, ha? Shenwan, iginagalang kita, minamahal kita. Paulit-ulit kitang pinagtiisan sa pagiging prinsesa mo, pero ikaw. Tinanggal mo si Angsin, pinahiya mo siya sa harap ng mga empleyado, at pinilit siyang halos magpakamatay. Ang lahat ng ginawa mo, lubusan ng lumampas sa hangganan ng aking pagtitiis. Kaya ang bottom line mo ay si Angsin, no? Base lang sa kanyang salita, pinaniwalaan mo agad na ginawa ko yon. Naimbestigahan mo na ba ng maayos? Kailangan pa bang imbestigahan? Sa buong kumpanya, bukod sa'yo, sino pa? Ang gagamit ng ganitang masamang paraan para sirain siya. Shenwan, malinis ang relasyon namin ni Angsin. Wala talagang nangyari. Kung gusto mo pang magpatuloy ang ating pag-asawa, maghinto ka na. Bago ang full moon celebration, magpalamig muna tayo. Maghiwalay muna tayo pansamantala. Guhuay, sigurado ka bang para sa kanya? Kakalabanin mo ako, iiwan ang asawa at anak. Lahat ng to dahil sa sarili mong mga gawa. Huwag mong abusuhin ang kapangyarihan mo para saktan ang iba. Kung hindi, maghihiwalay na tayo. Ete, huwag kang mag-alala. Habang wala si kuya, magsasend ako ng video niya araw-araw. Alagaan ko siya. Kapag na-miss niyo siya, tawagan niyo lang ako. Umalis ka. Umalis kayong lahat. Ang basag na salamin, di na mabubuo. Ang ibinuhos na tubig, di na mababawi. Ang pag-aasawang ito. Tapos na.
Mula noon, nagsimula ang Cold War ni Guhuay sa Kin. Hindi na siya bumalik. Pero ang mga video mula kay Angsin, madalas at iba't iba. Salamat, Boss Gu, sa pag-promote sa akin bilang executive assistant. Nalinis na ang pangalan ko. Matagumpay na naipagtanggol sa workplace bullying. Ang sarap pala ng may nagtatanggol. Nagsimula na ang 3-day, 2-night Aurora trip namin ni Boss Gu. Araw-araw, romantiko. Kasama si Boss Gu sa high society party. Sabi niya, ang ganda ko raw sa evening gown. Ete, huwag kang mag-alala. Maayos kong inaalagaan si Kuya araw-araw. Hindi ko siya pababayaan. Guhuay, ikaw ang unang nagtaksil sa amin ng anak natin. Huwag kang magsisi. Ihanda mo ang divorce papers at settlement ng shares sa GoCorp. Siguraduhin makuha ko lahat ng assets ko. Tapusin lahat bago ang full moon celebration sa 3 araw. Boss Shen, sigurado ka bang bawiin lahat ng investment sa GoCorp? Lahat. Guhuay, may malaking sorpresa ako para sa iyo. Sana kayanin mo. Wanwan, salamat sa pagtitiis. Pasensya na, nasa abroad kami nitong mga nakaraang araw. Wala akong panahon para umuwi at alagaan kapag kapanganak mo. Pero marami akong dala na pampalusog. Ipauwi mo kay Guhuay para ipakulo para sa iyo. Ay nako. Apo kong mahal. Wanwan. Nasaan si Guhuay? Bakit hindi siya kasama mo? Baka abala siya sa pag-aalaga sa ibang babae niya. Nanay, tatay. Ito ang assistant kong si Angsin. Kumusta po, tito at tita? Guhuay. Buwan na ng anak mo ngayon, bakit may iba kang kasama? Anong ibig sabihin nito? Nanay, si Assistant An ay hindi basta ibang tao. Dahil kamukha niya ang unang minahal ng anak mo. Kaya naging chief assistant siya at siya rin ang bagong kasintahan ni Guhuay nitong buwan, laging magkasama. Inaalagaan niya ng mabuti, hindi lang sa opisina ipinagtatanggol. Dahil sa kanya, sinasadya niya akong hiyain at gusto pa niya maghiwalay tayo. Maghihiwalay? Guhuay, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo na maayos. Shenwan, problema natin itong dalawa. Kailangan bang isali mo pa sina nanay at tatay? Buisit ka, ikaw pa ang may ganang magsalita? Tatay, malaking pagkakamali lang lahat ito. Wanwan, huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari. Ako ang bahala, hindi kita pababayaan. Sinisiguro ko, walang makakaagaw. Sa pwesto mo bilang MRS Gu. Nanay, salamat sa inyong pag-aaruga nitong mga nakaraang taon. Pero pasensya na. Guhuay, hiwalayan na natin. Wanwan. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Pero huwag basta-basta magsabi ng hiwalay. Shenwan, dahil kay Angsin, gusto mo nang hiwalayan ako? Sinabi ko na, huling beses na iyon. Kung ganyan ka kabahala sa junior mo, pagbibigyan kita. Wala kaming nangyari, wala akong ginawang masama. Ilang beses pa ba para maniwala ka? Naniniwala ako sa iyo. Alam kong ikaw at si Angsin. Wala namang nangyaring pisikal. Eh bakit gusto mo maghiwalay? Dahil madumi ka na. Guhuay. Sinabi ko na, may germophobia ako, pero araw-araw mo akong sinasaktan sa pagdala ng assistant mo. Na magkasama kayo. Gusto ko malinis ang relasyon natin, pero ikaw. Binigyan mo siya ng kwintas na nagkakahalaga ng 5 milyon. Pinapasakay mo siya sa harap dahil sa kanya, hiwalay tayo. Dinala mo siya sa mga handaan para pumalit sa akin at maging. Dinala mo pa siya sa first month celebration ng anak ko. Hindi ba't sinasabi ng mga ginawa mo? Na dapat na akong magpaubaya bilang ASQ. Hindi inaasahan, si Guhuay sa labas. Parang sobrang mahal ng asawa, pero ganyan pala siya sa likod. Nga, si Ansin mukhang babaeng manloloko. Paano nagkagusto si Amargo sa ganong babae? Ama, Nakakahiya talaga sa pamilya ko. nga. Shenwan, alam kong masama ang pakiramdam mo. Pero ngayon ang first month celebration ng bata. Alam mo pa palang first month celebration? Akala ko, kasal niyo ang pupuntahan. Tama na, Shenwan. Ang tagal nating naghintay para magkaanak. Anak natin. Anak ko to. Hindi to anak mo. Anong ibig mong sabihin?
Ang ibig kong sabihin, hindi mo anak ito. Nakakatawa ka ba? Ginagawa mo lang to para galitin ako. Maniwala ka o hindi, pinapagawa ko na sa abogado. Ang kasunduan sa diborsyo at inaayos ang mga ari-arian. MG, kung wala kang problema. Pirmahan mo na ito. Hindi ko pipirmahan yan. Shenwan, boss at empleyado lang kami ang pinag-uusapan namin. Trabaho lang. Habang iniwan mo kami ng anak namin para magliwaliw sa kanya. Araw-araw siyang nagpapadala ng video sa akin at ipinagmamalaki sa social media. Ang magagandang araw niya sa trabaho. Para isipin ng iba na siya ang interest do. Sa tingin mo, hindi pa yan sobra? Ete, alam kong kakapanganak mo lang, hindi stable ang emosyon mo. Madaling mag-isip ng labis, postpartum depression, pero maniwala ka sa akin. Assistant ako ni boss, kailangan kong gawin ang lahat. Yan ang profesionalismo ko. Ang pag-upo sa harap ng boss ng walang boundary. Ang pagdadala ng regalo para sa anniversary ng mag-asawa. Assistant Ann, napunta ba sa wala ang profesionalismo mo? Kailan ka matatapos? Dahil ang kapatid ko siya, kaya inaalagaan ko. Kaya ko lang siya inaalagaan ng todo. Bakit ba kailangan mo pa kaming paghiwalayin? Ang tanga mo o bulag, hindi mo ba nakikita? Ang mga plano niyang babae, sa importanteng okasyong ito, dinala mo pa siya. Gusto mo ba kaming mamatay sa galit? Gusto mo bang ipaalam sa lahat na papalitan mo ako? Alam mo naman, Shenwan, ayoko maghiwalay. Para sa bata na lang. Pagkatapos ng party, uwi ako at magpapaliwanag. CJ, Guhuay, sinabi ko na. Hindi sa'yo ang bata. Hindi talaga apo ko to. Shenwan, magpaliwanag ka nga. Ano ba talaga ibig sabihin nito? Pero ang hindi mo makalimutan ng kapatid. At ako naman, may kasintahan mula pagkabata. Normal lang na nagkabata sa isang gabi ng lasing. O, siya nga pala. Habang iniwan mo ako't ang anak mo. At nanood ng bituin kasama ang kapatid mo. Nag-usap din kami ng malalim ng ama ng bata. Sayang, wala siya ngayon. Kumpara sa'yo, medyo kulang pa ako. Pero kung okay lang, pwedeng daddy na lang tawag sa'yo. Pero, hindi pwedeng gu ang apelyido. Ano ba sinasabi mo? Ikaw ang may kasalanan. Para sa isang taong di karapat-dapat. Sinigawan mo pa ako sa harap ng lahat. Paano ako nagkaroon ng anak na ganyan katanga? Tita, mali ka. Siguro postpartum depression lang si Ete, kaya nag-isip. Sino ka ba? Anak ko to, ako ang magsasabi. Wala kang karapatang makialam. Nanay, tama si Angsin, chismis lang yan. Ako ang anak mo, bakit ka naniniwala sa iba? Iba? Si Wanwan ang asawa mo, ang biyenan ko. Kung iba na ako sa inyo, wala nang saysay ang magpumilit. Ipapagawa ko ulit ang annulment papers. Ipapadala ko bukas sa opisina. Tara na. Sek, Huwag kang mag-aksaya ng pag-asa, di tayo maghihiwalay. Ang sakit, bitawan mo ako. Bakit nasa basurahan ang wedding picture natin? Kung maghihiwalay, dapat tapusin ng maayos. Hindi lang yan. Pati bahay na to, ipapasalo ko na rin. Shenwan, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawa, hindi ako nangangalunya. Nibuhok ni Angsin, hindi ko man lang nahawakan. Alam kong galit ka sa akin. Dahil itong nakaraang panahon, medyo pinaboran ko siya. Pero pinapangako ko, wala talagang nangyari sa amin. Huwag mo akong hawakan, nakakadiri, guhuay. Parehong marumi ang pisikal at emosyonal na pangangalunya. Alam mo naman pala, gusto ka ni Angsin. Nasisiyahan ka sa paghanga niya, sa pagtawag niya sa'yo ng kuya. Pinapanood mo siyang magbalik tanaw sa inyong unang pag-ibig, alam mong masasaktan ako.
Pero pinili mo pa rin siya ang ipagtanggol. Nakalimutan mo na kung sino ang tunay mong asawa. Alam mo ang lahat. Pero sadyang ginawa mo pa rin. Pasensya na, mahal. Alam mo, namatay ang unang pag-ibig ko para iligtas ako. Akala ko nakalimutan ko na siya. Pero nang makita ko, ang mukha ni Ansin nakaparehong kapareho. Hindi ko mapigilang alagaan siya ng kaunti pa. Sinusumpa ko, wala talagang nangyari sa amin. Ikaw lang ang minamahal ko. Alam mo ba ang kasabihang basag na salamin hindi na mabubuo? Ang ating pagmamahalan tulad nitong basag na wedding picture. Tapos na. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Gu, sa halip na mag-aksaya ng oras dito. Mas mabuti pang pag-isipan mo kung paano ayusin ang krisis ng Gu Corporation. Ginonggo, malapit na mabangkarote ang kumpanya. Ano? Ano ang nangyari? Ang mga partner natin, sinabing na-offend natin ang Muan Group. Kinansela ang mga order at inalis ang pondo. Naubos ang pera. Bumalik ka na agad. Ikaw ang gumawa nito. Guhuwei, hindi ako kailanman naging mabait na tao. Alam ko rin na hindi mo nakalimutan ang unang pag-ibig mo. Naiintindihan ko at iginagalang ko. Dahil mahal kita. Pero ano ba si Angsin? May karapatan ba siyang magpasikat sa harap ko? Dahil pinili mong magtaksil. Kailangan mong magbayad ng halaga. Shenwan, shareholder ka rin ng Gu Corporation. Gagawin mo pa rin ba itong bagay na masasaktan ka rin? Ano ang mapapala mo? Tungkol sa pera ng Gu Corporation. Hindi ko talaga ito pinapahalagahan. Shenwan ako. Dapat kang magpasalamat sa akin para sa iyo at sa iyong maliit na assistant. Nagbigay ng isang pagkakataon na magkasamang magdusa at magsaya. Upang makita mo ang kanyang tunay na mukha. Sa huli, dahil sa pagsiselos ka lang, kaya mo ginawa ito, tama ba? Sige, kung gusto mong maglaro, sige, samahan kita. Pero ang diborsyo, talagang hindi pwede. Ate Wang, iwi mo muna ang bata. Mrs. Si, ang dami ng taon ng pagsasama ninyo ni Sir. Talaga bang abot sa diborsyo? Kapag nasira ang tiwala, wala nang pag-asa pang maayos. Ang tamang desisyon ay umatras na agad. Ate Wang, huwag mo akong tawaging Mrs. Si. Tawagin mo akong binibining Shen. Ano ito? Anunsyo ng pagtalaga bilang Vice Presidente. Sinabi ni Director Gu, dahil sa pagkalat ni Shenwan ng maling impormasyon na nagresulta sa pagkansela ng order ng Muan Group. Nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Simula ngayon, tinanggal sa pwesto bilang Vice Presidente at ako ang papalit. Si Director Shen ang asawa ng Presidente, napalitan lang basta. Si Ansin ay isang intern lang. Anong karapatan niya para maging Vice Presidente? Tutu. Kalokohan. Si Director Shen, para sa Gu Group, naghirap na matagal. Siya ang pinakamalaki ang ambag. Anong karapatan mong umupo sa pwesto niya? Hanggat nandito si Director Shen sa kumpanya, siya lang ang kinikilala kong Vice Presidente. Ako rin, isang intern lang. Hindi man lang tumingin sa sarili. Akala mo ba pagiging Vice Presidente ay parang laro-laro lang? Ikaw, kayong lahat. Ayaw nyo na bang magtrabaho? Ako na ngayon ang Vice Presidente. Ako ang boss nyo. O gusto nyo? Tawagin ko si Director Gu dito. Dilat-dilatan mo ang mga mata mo. Kung gusto mo pang magtrabaho sa Gu Group, ngayon. Agad-agad, magtimpla ka ng cup para sa akin at humingi ng tawad. Baka isipin kong kalimutan na ito. Kung hindi, tanggal ka sa Gu Group, sa industriyang ito. Ang reputasyon mo, masisira. Ano pa ang hinihintay mo? Ang laki ng kapangyarihan ni Assistant Ann. Director Shen, dumating ka na. Assistant Hang, tulad ng dati, magtimpla ka ng kape para sa akin. Sage, Pumalik ka sa pwesto ko bilang Vice Presidente. Kaya pala ang yabang-yabang. Magaling. Sige, magsumikap ka. Hangarin na makuha ang posisyon bilang Enghes gunang maaga. Shenwan, tumigil ka sa pagiging sarcastic dito. Sinabi ni President Gu, simula ngayon, ikaw ang personal assistant ko. Ako ang assistant mo. Tama, sinabi mismo ni President Gu. Sister-in-law, sobrang libre mo lang bilang Vice President. Kaya ka nag-iisip ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala habang nagtatrabaho ka sa ilalim ko. Siguradong maraming trabaho ang yasan ko sa iyo araw-araw. Basta hindi ka libre, hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Buhay, talagang mas malala ka pa sa akin kapag lumalaban. Akala mo makakapilit ka sa akin na sumuko at makipag-ayos? Napaka-immature.
Dahil ikaw na ngayon ang personal assistant ko, pakikuha mo nga ako ng kape. Tandaan, 30% na asukal, walang gatas. Ano? Ayaw mo, Assistant Shen? O kailangan ko bang sabihin mismo kay President Gu ang ganitong maliit na bagay? Siyempre naman, ito na ang kape. President Shen, Shenwan, ito ang bunga ng pagmamaliit mo sa akin. Sa huli, ako pa rin ang nasusunod. Shenwan, nababaliw ka na. 30% na asukal, walang gatas, para magising si Enghan. Para hindi makalimutan ang apelyido niya. Shenwan, wala kang ibang pinagmamalaki kundi ang magandang pinagmulan mo. Anong ipinagmamalaki mo? Kung ako ang unang nakilala ni President Gu, hindi sigurado kung sino ang magiging MRS Gu. Ganoon ba? Kaya yung President Gu mo, sinabi ba niya mismo sa iyo na pakakasalan ka niya? O mayroon ka bang magandang koneksyon, katayuan, kakayahan o background na makikita ng pamilya Gu ang halaga mo? Hindi niya sinabi, ano naman. Mukha akong kagaya ng unang niligawan niya. Iyon ang halaga ko, mapapakasalan ako ni President Gu sa tamang panahon. Kaya alam mo rin na ikaw ay isang kapalit na maaaring itapon anumang oras, tama ba? Shenwan, tumigil ka sa pagpapagulo. Kahit papaano, ako ang nananalo ngayon. Sa palagay mo gusto ka pa ba ni President Gu? Ang mga lalaki, gusto nila ang tulad ko, isang dalisay na estudyante sa kolehiyo. Hindi ang tulad mo. Mainit ang ulo at may anak sa labas na matandang babae. Bilang isang magtatapos na estudyante sa kolehiyo, itinuro sa iyo ng paaralan ang profesional na kakayahan at integridad. Hindi para magsalita ng walang galang dito. Nakuha na lang sa aso ang lahat ng pinag-aralan mo. Pangalawa, tulad ng sinabi mo, mainit ang ulo ko kaya payo ko sa'yo. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Pinakaayaw ko sa mga tulad mong tanga. Huwag kang mag-alala, hindi ka karapat-dapat para sa ikatlong suntok ko. Secretary Zhang, tawagan si Guhui. Sabihin mo, pumunta siya sa opisina para makipagkita sa akin. Sabihin mo, personal kong ibibigay sa kanya ang kasunduan sa negosyo. Saich, President Shen. President Shen, sigurado po ba kayo na alisin ng eksakto sa alas 12? Ang lahat ng pondo ng pakikipagtulungan sa Gushi, kapag nagsimula na, babagsak ng lubusan ang stocks ng Gushi, at mapapasok sa krisis na hindi pa naranasan. Mawawala rin ang lahat ng pagsisikap mo nitong mga nakaraang taon. Isang mainit na pagbati sa ating President Shen, para sa ating Gushi. Nakakuha na naman ng isang tropeo. Mahirap ang mga nakaraang araw para sa lahat ng kasamahan. Doblehin ang bonus ngayong buwan. Taas ang negosyo. Magaling. Mahal, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa Bushi. Mula ngayon, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi na kita pahihirapan. Isagawa na. President Shen, nandito na po ang lahat. 7 taon na ang nakalipas, dahil sa tiwala, sumama kayo sa akin sa Gushi. Mula ngayon, ang lahat ng pangunahing koponan ng One Group ay ibabalik na lahat sa dobleng sahod. Ipatupad makalipas ang 3 oras. Opo. Shenwan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mauna na kayong maghanda. Saich, President Shen. Kailangan ba talagang sirain mo si Angsin sa harap ng maraming tao? Kuya, kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako nagpakita sa harap ni Ed. Alis na ako ngayon. Huwag mong sisihin si Ed. Hindi ako karapat-dapat sa posisyon ng vice-presidente. Nakikita mo ba? Hanggang ngayon, pinagtatanggol ka pa rin ni Angsin. Dapat may limitasyon ang pagiging pabago-bago mo. Shenwan, binaba ang ranggo mo. Wala ka bang ideya kung bakit? Kung hindi dahil sa'yo, ang ating mga kasosyo, ay hindi magkakansela ng lahat ng pondo. Muntik nang mabangkarote ang Gushi dahil sa'yo. Guhay, mariin kong ipinapayo sa iyo. Na magpatingin sa mata, ay hindi diretso sa neurology. Paano mo nagawa na gawin mong vice-presidente? Ang isang intern, napakatanga naman yan. Ano naman ang problema sa isang intern? Pinakatawan ni Angsin ang aming grupo ng View. Kakulang ko na nakakalagang 5 milyon. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang natapos ang order na ito. Ikaw ba talaga ang nakumpleto nitong 500 milyong order? Siyempre. Kababayan ko ang manager ng purchasing department ng Muwang Group. Salamat sa kanya kaya natuloy ang deal na ito. Manager ng purchasing department? Guhay, hindi ako narito ngayon para pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na ito.
Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi ko hadlangan ang paghahanap mo sa iyong kabit. At huwag mo rin akong hadlangan sa paghahanap ng ama ng aking anak. Shenwan, tumigil ka na nga. Alam kong ginagawa mo ito. Para si Angsin. Pero wala namang ginawang mali si Angsin. Wala ka bang konting pag-unawa? Humingi ka ng tawad kay Angsin at ang suspension ay aking kakanselahin. Guhuay, parang hindi kita nakilala kailanman. Nakakalungkot, naging ganap kang estranghero. Kung hindi mo pipirmahan ngayon, maghahain ako ng diborsyo bukas. Shenwan, inulit-ulit ko na sa iyo ang paliwanag. Bakit mo pa rin binabanggit ang diborsyo? Dahil marumi ka na. Hindi lang ikaw ang may pagkaosi sa relasyon, ako rin. At nagkaanak na ako sa iba, gusto mo bang maging stepfather ng aking anak? Sister, mahal na mahal ka ni brother. Paano mo siya nasasaktan ng ganyan? Hindi na masakit ang mukha mo. Shenwan, kaya inaamin mo. Inaamin mong dahil sa ama ng bata, kaya gusto mong makipaghiwalay. Ganon ka siya kamis? Sabik na akong hanapin siya. Sige, kung ganoon, huwag kang magsisisi. Brother, huwag kang mag-alala. Hindi kita iwan. Sir Gu, nalaman na, noong magkahiwalay kayo ni Madam, hindi siya nakipagkita sa ibang lalaki. Eh bakit hindi akin nakala? Posible bang ginawa lang ni Madam? Yon para magalit ka. Peking dokumento. Sa totoo lang, anak mo yon. Ikaw lang ang magiging lalaki sa buhay ko. Kumusta, Shenwan? Guhuay, Dati, akala ko ang marriage of convenience na ito ay nagdala sa akin sa isang napakabuting tao. Hanggang sa dumating si Angsin, saka ko lang naunawaan. Parang bangka sa gitna ng dagat ang relasyon natin. Kahit konting bagyo lang, madaling mawawasak ang pagsasamang ito. And with Gu, ayaw ko na sa iyo. mahal, buksan mo ang pinto. Huwag kang umalis. Paumanhin, pansamantalang hindi makontak ang tinatawagan ninyo. Subukan muli mamaya. Shenwan, mali ako. Bumalik ka na, pwede ba? Shenwan. Ate Wang. Paumanhin, pansamantalang hindi makontak ang tinatawagan ninyo. Impossible.
Hindi ako iiwan ni Shenwan. Ang lumang bahay. Madalas pumunta si Shenwan sa lumang bahay. Dadalhin niya siguro ang bata para makita ang lolo't lola. Ay, Nay. Nasaan si Shenwan? Dito ba siya dumating kanina kasama ang bata? Asawa mo, hindi mo malagaan. Nahihiya ka pang magtanong sa amin. Nay, alam kong galit ka pa sa nangyari sa buwan ng handaan. Sa akin. Pero may papaliwanag ko ang lahat. Wala talagang anumang relasyon sa akin si Angsin. Palabasin niyo sila. Mapapaliwanagan ko siya ng maayos. Anong paliwanag? Bakit ngayon lang? Wala rito ang asawa mo. Ano ito? Alam kong pinoprotektahan niyo siya para mag-sorry ako. Bakit ganito ka, anak? Walang utang na loob, tanga. Sige, tanga ako. Dahil ayaw ninyong ibigay siya sa akin. Hahanapin ko na lang siya ng mag-isa. Alam kong nandito ka. Lumabas ka. Shenwan. Saan ka ba talaga, Shenwan? Mahal, basta lumabas ka lang, susunod na ako sa'yo palagi. Nay, saan mo ba siya itinago? Tama na, Guhuwei. Hindi kita naituro ng maayos. Kaya ngayon, napakay-mature at walang muwang mo. Si Wanwan ay anak mayaman ng mga Shen. Kahit wala ka, kahit wala ang pamilya natin, maayos pa rin ang buhay niya. Ngayon, umalis na siya. Talagang ayaw na sa iyo. Nasisyahan ka na ba? Nay, niloko kayong lahat. Para lang magalit ako kahit nasabihin niyang hindi akin ang bata. Nagawa niyang sabihin yon. Nay, gusto niyang iwan ako, niloloko lang din tayo niyan. Nay, ano ang nangyari? Nay, Alam mo pa palang mag-alala sa akin kung ano ang nangyari. 3 taon na ang nakalipas. May problema sa puso ko. Kung hindi dahil sa asawa mo na naghanap ng koneksyon at nagpaayos sa sikat na doktor mula sa ibang bansa, baka patay na ako 3 taon na ang nakalilipas. nanay, bakit ka naging ganito? Bakit wala akong alam? 3 taon na ang nakalilipas. Nasa critical na yugto ng paglilista sa stock exchange, Angus. Sobrang busi ka. Halos hindi ka umuwi sa buong taon. Hindi namin sinabi sa'yo dahil ayaw namin makalala ka. Pero ikaw, para lang sa isang intern, pinagpalit mo ang napakagandang asawa. Gusto mo ba kaming patayin sa galit? Hindi ko alam. Akala ko. Akala mo ba ako at ang tatay mo? Dahil sa kapangyarihan ng Shen Group ni Wanwan, kaya siya mabait. Hindi mo talaga alam ang mga taong ito. Kung gaano karami ang tahimik na ginawa niya para sa iyo at sa pamilya natin. Kahit ang bata. Wanwan. Talaga bang maghihiwalay na kayo? Paumanhin, nanay, tatay. Pumunta ako rito para magpaalam. Ang batang iyon. Talagang hindi kay Guhuway. 1 taon na ang nakalilipas nang malaman ko na baog siya. Sobrang mapabataas siya. Natakot ako na hindi niya matanggap kapag nalaman niya. Kaya tinanggap ko na lang ang in vitro fertilization. Sa ngayon, mukhang mabuti na rin. Ngayong nalinaw na ang lahat, aalis na muna ako. Kasalanan ko ito. Kasalanan ng pamilya namin, Angus. Alam kong kung hindi, dahil sa lihim mong suporta. Hindi ganoon kabilis ang pag-unlad ng Gus. Sa hinaharap, anuman ang gawin mo, hindi kami magagalit sa iyo. Anak, masyado kang kampante. Kasama ka ni Wanwan, pinalaki at pinalakas ang kumpanya. Nagbigay sa iyo ng anak,
ngunit nakalimutan mo na siya ay dating isang prinsesa na inalagaan ng mabuti. Kung hindi dahil sa pagmamahal sa iyo, paano siya masasaktan ng ganito? Dahil ba may nararamdaman siya sa iyo? Karapat dapat siyang saktan? Paano mo nagawa habang siya ay nanganganak? Makipag-flirt sa ibang babae. Paulit-ulit na sinaktan mo siya ng salita, nag-away kayo at naghiwalay. At dinala pa ang babaeng iyon sa first month celebration. Sa puntong ito, may mukha ka pa bang humingi ng tawad? Mali ako. Kapag may mali ang anak, kasalanan ng magulang. Sa mga nakaraang taon, masyado akong naging maluwag sa pagdidisiplina sa iyo. Kaya naman nakuha mo ugaling hindi marunong makilala ang tama at mali. Ngayon, ipaparusahan kita para kay Wanwan, itong hindi ka dapat na asawa. Kasalanan ko, karapat dapat lang akong parusahan. Ingratitudeno ka, nakapagpatay at nakasiya na ng buhay, huli na ang pagsisisi mo ngayon. Pinalayas ka na ni Wanwan. Tama na iyan. Bagbugin niyo ang ikatlong anak. Sino ang pupunta para kunin ang ating manugang? Ang pagkakamali niya, dapat niyang tanggapin at ayusin niya mismo. Itay, inay, huwag po kayong mag-alala. Siguradong babawin ko si Wanwan. Hinding-hindi ako susuko sa kanya. Shenwan, nasaan ka ba talaga? Miss na kita, pakinggan mo ako, bumalik ka na. Mahal ko. Hindi ba galit na galit ka kapag umiinom ako? Lasing na ako ngayon. Bumalik ka na at pigilan mo ako, please. Pakiusap. Alam mong masama ang tiyan mo, uminom ka pa ng napakarami. Gusto mo bang sumakit na naman ang tiyan mo? Mahal ko, ikaw ba talaga ito? Sino pa ba ang pwede dito kundi ako? Mahal ko. Nagkamali ako. Pero talagang hindi kita pinagtaksilan. Mahal kita. Pakiusap, huwag mo akong iwan, okay? Huwag kang mag-alala, syempre hindi ako aalis sa'yo. Mahal ko. Alam ko na ang lahat na yon. Akin talaga ang bata. Tama ba? Hindi, Guhwei. Ibang tao ang ama ng bata. Boss ko, may masama ka bang naramdaman dyan? Magluluto ako ng sopas para maibsan ang kalasingan mo. Bakit ikaw ito? Kuya, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa opisina. Nag-alala ako sa'yo. Kaya naisipan kong dumalaw dito sa bahay mo. Pagpasok ko pa lang ng pintuan. Hinawakan mo ako at sinabi mong, miss na miss mo ako. Paumanhin, lasing lang ako kanina. Mula ngayon, huwag ka nang pumunta dito sa bahay ko ng ganito kalit. Baka makita ka ng asawa ko at magkaroon ng pagkakamali. Kuya, hiwalay na kayo ng asawa mo. At siya ay buntis na ng anak ng ibang lalaki. Bakit ganyan ka? Siya lang ba talaga ang gusto mo? Huwag kang magsasalita ng kalokohan. Ang bata ay akin at hindi ako iwanan ni Shenwan. Hoy, Ginoong Gu, nasaan ka? May problema sa kumpanya. Ginoong Chen, pansamantala lang ang pagbuto ng cash flow ang aming group. Hindi pa nangyari ito dati, hoy Ginoong Chen. Hoy, Ginoong Gu, may problema sa produkto. Ngayon, kahit ang natitirang partner, nagpadala ng abogado, sinasabi, bayaran ang multa sa paglabag sa kontrata. sino ang makakapagsabi sa akin kung ano talaga ang nangyayari? Nasaan ang pera sa account ng group? Nasaan ang head ng product department? Saan sila patay? Ginoong Gu, nang umalis ang misis. Kinuha niya ang lahat ng pera sa account ng kumpanya. Yung mga tao sa product department, kasama ni misis pumasok sa kumpanya. Ngayon, sumama na sila kay misis. Shenwan. Impossible ito. Senyor, matagal akong tumakbo. Binili ko ang paborito mong cup. At baon na ginawa ko, tikman mo.
Senior, kahit busi ka, huwag kang magpalipas ng pagkain. Kung bossy ka, Pakainin kita. Umalis ka. senior. Pasensya, sobrang stressed ako ngayon. Gawin muna ng kumpanya ang emergency plan, ako na ang bahala sa iba. Mahal, talaga bang iniwan mo ako ng ganito kalupit? Senior, ang galing-galing mo, siguradong hindi ka iwan ng asawa mo. Ginagawa lang niya ito para malaman mo na hindi kayang tumakbo ang group nang wala siya, para pilitin kang makipag-ayos. Ngayon, 2 milyon na lang ang pera sa group. Kinansela na ang lahat ng ibang kontrata, talagang. Senior, huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan ka. Narinig ko, bukas sa press conference. Lalabas publiko ang may-ari ng Muwang Group. Kung makakapag-partner tayo sa Muwang Group, makakalampas ang group sa krisis. Pero bukas, wala tayo sa listahan ng imbitado. May paraan ka bang makakuha ng imbitasyon? Senior, nakalimutan mo, kababayan ko ang manager ng procurement sa Muwang Group. Si Manager Wang, kung imbitasyon ang kailangan, siguradong kaya. Tama si Axin. Kailangan kong unahin lutasin ang problema ng group. Bago ako maghanap ng walang ibang iniisip. Kay Shenwan at sa bata, Wanwan. Hintayin mo ako, ikaw at ang bata. Shenwan, kahit wala akong background, kaya ko ring tulungan si Kuya. Sa huli, sino talaga ang mananatili sa tabi niya? Ngayon, ang huling asset ko na lang ay itong 2 milyon. Kailangan kong makuha ang partnership kay Muan, kung hindi, ang Corp ay talagang masisira sa akin. Ansin, sigurado ka ba na maasahan si Manager Wang? Siyempre. Manager Wang, Nandito na ako. Manager Wang, mamaya, pakiusap. Tulungan mo kaming magsalita ng mabuti. Sage. Mga kaibigan ko to, pasok sila. Ang tagal nating hindi nagkita. President Shen, hindi mo pa alam, yung mga pumunta ngayong gabi, ay pasayo, ang misteryosong. Tunay na may-ari ng Muan Group. Gustong-gusto nilang makita. Kung anong klaseng alamat ka. Ngayon ko lang nalaman na ang galing mong magsalita. President Shen, kain muna kayo dito. Itingnan ko kung paano na ang preparasyon para sa lounge. CJ, Shenwan. Mahal, nahanap na kita sa wakas. Ang Corp ay hindi imbitado sa okasyong ito, di ba? Mahal, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Ginoong Gu, pakiusap, bantayan mo ang iyong mga salita at kilos. Hiwalay na tayo. Kung magpapatuloy ka, maaari kitang isumbong para sa sexual harassment. Hindi. Mahal, ayaw kong maghiwalay. Alam ko na lahat. Akin ang bata, di ba? President Gu, nasa panaginip ka pa rin. Mahal, alam ko na ang pagkakamali ko. Kasalanan ko lahat. Patawarin mo ako, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. At sa bata, okay. Ako ang gago noon. Hindi ko dapat ibinigay ang pearl necklace na yon sa iba. Patawarin mo na ako, okay. Guhuey, hiwalay na tayo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Magising ka na. Huwag mong gawing kahiyahiya ang sitwasyon, okay? Hindi, alam kong galit ka lang noon. Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Hindi ako mabubuhay nang wala ka nitong mga araw. Umuwi na tayo, okay? Naniniwala ka pa ring anak mo to. Gagawin kong mawalan ka na ng pag-asa. Artificial insemination consent form. Impossible to. Para lang makipaghiwalay sa akin. Nagsisinungaling ka na. Mabuti naman ang relasyon natin. Paano ka magpapaiv? Mukhang wala man lang sinabi sa'yo ang mga magulang. Na naman, ganoong bagay. Normal lang na hindi nila alam kung paano magsabi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko pa nasasabi sa iyo. Sinabi ng doktor na hindi ka makakapag-anak. Pero dahil sobrang mataas ang pride mo, kung sasabihin ko sa iyo, kakayanin mo ba? Kaya humanap ako ng donor. Para lang sa iyong kapakanan, pero ang resulta. Nakita ko ang tunay mong pagkatao. Hindi, impossible. Nagsisinungaling ka lang. Shenwan, sobra ka na. Paano mo masasabi ang mga ganyan tungkol kay Kuya? Kahit na dati, may pagkakamali siya. Hindi mo dapat gamitin ang masasamang kasinungalingan para saktan siya. Buhuey,
Si Angsin, kahit may problema sa ugali, nagpakita naman ng tunay na pagmamahal sa iyo. Mahal, isinusumpa ko, wala talaga akong gusto kay Angsin. Wala talaga. Sa halip na mag-aksaya ng oras, isipin mo na lang kung paano malulutas ang krisis ng Gu Corporation. Ano ang ibig mong sabihin? Ete, alam kong gusto mong malaman ni Kuya na hindi magtatagumpay ang Gu Corporation nang wala ka. Pero huwag kang mag-alala, nakipag-ugnayan na ako sa tagapamahala ng Muwang Group. Basta makipagtulungan tayo sa Muwang, malalampasan ng Gu Corporation ang krisis. Yung kababayan mo, si Manager Wang ng Purchasing Department. Sino ka talaga? Director Shen, nagkamali ako. Manager Wang. Anong nangyari sa iyo? Director Shen, nagkamali ako. Patawarin ninyo ako, iligtas ninyo ang buhay ko, Director Shen. Manager Wang, manager ka ng Muwang Group. Bakit ka natatakot kay Shenwan? Dating vice president lang siya ng Gu Corporation. Gago, siya ang tunay na may-ari, ang aktual na shareholder ng Muwang Group. Sinira mo ako. Pero dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, Hindi ko malalaman na may ganito kalaking buhaya sa aming grupo. Paano possible? Ang tagapamahala ng Muwang Group. Bakit? Bakit lahat ng magagandang bagay, ikaw lang ang nakakakuha? Wanwan, ikaw ang may-ari ng Wang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? sasabihin ko sa iyo, ang Gu Corporation ay pinagmamalaki mo. Paulit-ulit na naligtas dahil sa awa ng iyong asawa. Dahil sobrang mataas ang pride mo kung malalaman mo. Kakayanin mo ba? Mas lalo ka lang mabibigatan. Kaya't napilitan akong magbigay ng 5 bilyon sa Gu Group ng palihim sa ngalan ng One Group. Pero hindi ko inaasahang masisira niya ito. Akala ko mag-asawa tayo, kaya ang akin ay sayo rin. Tahimik akong nagsumikap, pinangalagaan ang dangal mo. Pero ano ang kapalit? Isang kapalit na wala sa kalingkingan ko. Ang paulit-ulit mong pagdududa, pagsisi at pagtataksil. Wanwan, sa tingin ko, bata pa lang si Angsin. At simple lang ang pag-isip, kaya mas pinapaboran ko siya. Hindi ba't palagi mong iniisip na pinupuntirya ko siya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na mukha. Nang sinasabi mong simpleng junior mo. Kuya, hindi totoo yan, maniwala ka sa akin. Kuya. Angsin. Kuya mo ba talaga siya? Huwag kang mag-alala, nagpapanggap lang akong magpapakamatay. Si Guhuway naman, galit na galit. Naghiwalay na sila ni Shenwan. Magdi-divorce na sila. Mangyayari rin yan, kuya. Pek ang diploma ko. Kung hindi dahil sa gwapo at mayaman siya. Nasusuka na ako sa pagtawag sa kanyang kuya. Kapag naging MRS guna ako, gagamitin ko ang pera ni Guhuway para magpakasasa sa ibang lalaki. Kuya, huwag kang maniwala. Si Shenwan yan, sinisiraan niya ako. Pek lahat yan. Huwag kang maniwala. Akala ko totoo ang tiwala mo sa akin. Bakit mo ako ginaganyan? Bakit? Hindi ba't ginagamit mo rin ako? Dahil kamukha ko. Ang unang minahal mo, iniwan mo ang asawa mo. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Angsin. Ikaw ay sangkot sa peking diploma, panunuhol at pagbibenta ng impormasyon ng kumpanya. Sumama ka na sa manager Wang mo. At mag-isip-isip sa kulungan. Kuya, tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Kung makukulong ako, wala na ang kinabukasan ko. Kuya, kuya. MS Shen, kahabagan niyo po ako. MS Shen. Mahal, tanga ako. Bulag ako. Kaya naloko ako ni Angsin. Pero nanunumpa ako. Wala talaga sa amin. At hindi ko naisip na pakasalan siya. Guhuway. Palagi mong sinisisi si Angsin. Pero ikaw ang may pinakamalaking problema. Hindi mo makalimutan ang unang pag-ibig mo at pinaboran mo ang kapalit. Sa ating pagsasama, hindi ka matatag, di ba? Wala ka namang aktwal na relasyon sa iba. At hindi ka nagsusuwail, pero ano naman yon? Traidor ka pa rin. Hindi. Wanwan, maniwala ka sa akin, isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong hindi na kita sasaktan ulit, sige. Ang basag na salamin ay di na mabubuong muli, ang tubig na nabuhos ay di na maibabalik.
Mula nang basagin mo ang bote ng gatas para sa kanya. At sabihin sa akin ang salitang diborsyo. Mula nang dalhin mo siya sa binyag ng ating anak, Mula nang paniwalaan mo siya at hindi ako. patay na ang ating pagsasama. Guhuay, magdudusa ka sa ginawa mo. Gagawin kong mawala ka at ang Bucorp. Sa industriyang ito, MR Shen, handa na ang presscon. Pwede na kayong umakyat. magandang araw, ako ang tagapamahala ng One Group, si Shen Wan. Nakalimutan ko pa, ganito ka rin pala kakinang noon. Emargo, masama ang balita, opisyal ng bangkarote ang kumpanya. Na-freeze na ang kotse at bahay mo. Maaming shareholder ang hinahanap ka. Karapat dapat ako sa lahat ng ito. 1-1, patawad.